nagbibigay kulay. At ito ay pampahaba ng ating buhay. Ang karne ay mayaman sa protina, kaya tayo ay lumalakas. Pag pinagsama silang dalawa, mas masarap at mas masustansya. Pero ang mahal. Sayang. Ang sarap pa naman. Sobra. Basta, ang alam ko. Meron akong EcoFood! Ito ay masustansya. Ito ay abot kaya. Ito ay malasa. Gulay at karne, pinag-isa, boom! EcoFood! Saan ka pa? Bili na! Panalo talaga tong EcoFood! Ulala! Gusto niyo ba? Mga BFF, napaisip na ba kayo kung paano napupunta ang pagkain sa ating hapagkainan? Saan kayo ito nanggagaling? Tara't samahan ninyo ako at alamin natin sa isa na namang bonggang-bonggang Eco Adventure! Let's go! Mamaya ka na. Alam niyo ba, mga BFF, bawat pagkain na kinakain natin ay may pinanggagalingan. Halimbawa, ang kanin. Upang masigurado ang sapat na supply ng bigas, kinakailangan ay tama ang binhi ng palay at sapat ang pagdaloy ng tubig para sa masaganang ani. Ay, lang BFFs ha. Ayan! Alam niyo ba mga BFF, lahat din ng pagkain ay nanggagaling sa isang ecosystem? Meron itong dalawang klase. Una, ang terrestrial ecosystem na makikita sa lupa tulad ng mga forest at safari. At ang aquatic ecosystem naman ay makikita sa ilalim ng tubig tulad ng ilog at dagat. Ang mga ito ay binubuo ng mga buhay na organism, gaya ng plants and animals. Ang tawag sa mga ito ay biotic. Ang mga ito ay binubuo ng mga buhay na organism, gaya ng plants and animals. Ang tawag sa mga ito ay biotic. Abiotic naman ang tawag sa mga walang buhay tulad ng tubig, hangin, sikat ng araw, lupa at temperatura. BFFs, nahati ang biotic components sa tatlong kategorya. Ang producers na tagagawa, ang consumers na tagagamit, at ang decomposers na tagabalik sa lupa. Tara't isa-isahin natin ang mga ito. Ang mga organism na may powers na gumawa ng sarili nilang pagkain, gaya ng mga halaman, ay tinatawag na producers. Nag-a-absorb sila ng energy na galing sa araw at environment at ginagamit nila ito para makagawa ng pagkain nila. Ang tawag dito ay photosynthesis.
Bawat organism ay mayroong connection sa isa't isa na tumutulong sa kanilang pag-survive sa isang ecosystem, mga BFF. BFFs, ang mga organism naman na ginagamit ang energy mula sa producers ay tinatawag na consumers. May tatlong klase ng consumers. Ang una ay primary consumers na nakakakuha ng enerhiya mula sa producers, katulad ng hipon. Ang sunod ay ang secondary consumers na kumukuha ng enerhiya galing sa primary consumers. Isang magandang halimbawa ay ang alimango. At ang tertiary consumers na kumukuha ng enerhiya mula sa primary consumers at secondary consumers, gaya ng mga dolphin. May mga organism naman na nagko-convert ng mga labi ng mga halaman at mga hayop sa enerhiya. Ang mga ito ay tinatawag na decomposers. Ang halimbawa ng decomposers ay bacteria, fungi, bulate at uod. Ang mga ito rin ang tumutulong sa maayos na pagdaloy ng energy at nutrients sa lupa. BFFs, para tayo ay mabuhay, kailangan natin ng energy, diba? At para makuha ng energy, kailangan natin kumain. Hala, si Kuya Elijah, kumain na kaya siya? Kailangan niya ng maraming energy sa mga adventure niya. BFFs, tara, tawagan natin si Kuya Elijah. Hi, Ate Maymay! Hi, Kuya Elijah! Kumain ka na ba? Ito, kakatapos ko lang kumuha ng mga gulay para lutuin. Wow, mukhang masarap yan, Kuya Elijah. Oh, kain ka ng marami para marami kang energy. Sinabi mo pa, Ate Maymay. Teka, bakit ka nga pala napatawag? Kuya Elijah, nag-uusap kasi kami ng BFFs natin tungkol sa role ng organism sa isang ecosystem. Lalo na yung tungkol sa food chain at food web. Ano pa bang mga gusto niyong malaman tungkol dito? Kuya Elijah, ano po bang pinagkaiba ng food web sa food chain? Ganito yan, Ate Maymay at BFFs. Ang food chain ay ang pagkakasunod-sunod ng paglipat ng energy sa pamamagitan ng pagkain mula sa isang organism to another. Ang food web naman ay isang diagram na nagpapakita ng interaksyon at koneksyon ng iba't ibang organism. Sa madaling salita, ito ay pinagsama-sama ang mga food chain. Isang halimbawa, ang grass na producer ay kinakain ng butterfly, mice, at grasshopper na primary consumers. Ang butterfly at grasshopper naman ay maaaring kainin ng frog at lizard. Ang frog, lizard, at mice naman maaaring kainin ng snake o ng eagle. Ang snake naman ay maaaring kainin ng eagle. At ayun ang pinagkaiba ng food chain sa food web, Ate Maymay at BFFs. Yun pala yun! Kuya Elijah, napaisip lang po ako Di ba may tawag dun sa pagkakapwesto ng bawat organism sa food chain? Yung parang nagle-level up sila? Oo, Ate Maymay, tama ka dyan. Pero hindi sila nagle-level up, ha? Ang tawag dito ay trophic levels. Madalas merong 4 o 5 level ito sa isang pyramid. Pyramid na ito ang nagpapakita ng paglipat ng energy mula sa isang level paakyat sa isa pa. Pero alam nyo ba na 10% lang ang napapasang energy ng trophic level to another? Ang ibang energy ay ginagamit ng mga organism para sa function ng kanilang katawan o kaya naman na ilalabas sa environment bilang init. Dahil dito, mas kaunting energy ang nakukuha ng mga organism sa matataas na trophic level. Ito ang rason kung bakit bihira lang magkaroon ng pang-4 o pang-5 level. Ganun pala yun, Kuya Elijah. Ibig sabihin pala nito, yung mga organism na nasa taas ng food chain ay kailangan din kumain ng mas marami. Kasi onti na lang ang energy na napupunta sa kanila. Tama yan, Ate Maymay! Kaya dapat ay may sapat na dami at magkakaibang uri ng species ang ecosystem. Ang tawag dito ay biodiversity. Oh, okay.
maraming magiging source ng energy ito, Kuya Elijah? Isang rason nga yan, Ate Maymay, pero marami pang iba. Kapag diverse ang isang ecosystem, mas maraming species ang pwedeng gumanap sa iba't ibang role na kailangan para ito ay maging maunlad. Ang pagtutulungan ng mga organism sa isang ecosystem, mapa sa dagat, lupa, o himpapawid man, ay susi para mampanatili itong balanse. Oh, BFFs! Importante talaga na lahat ng organisms ay nagagampanan ang role nila. At syempre, dapat pinangangalagaan natin ang mga ito. Dahil kahit isa lang ang mawala, magugulo ang buong ecosystem. Naisip ko lang mga BFF at Kuya Elijah, para palang sa isang classroom ang ecosystem. Sa klase namin, kahit iba-iba po yung ugali at pinanggalingan, nagiging mas masaya at productive pag nagtutulungan. Magandang halimbawa yan, Ate Maymay. Lagi nating alalahanin na kapag ang isang ecosystem o klase ay diverse, mas stable ito dahil mas marami ang kayang gumanap ng bawat role. Kaya pag-ingatan natin ito. May isi-share pala ako sa inyo. Alam nyo ba na ang Pilipinas ay may mega biodiversity? Isa tayo sa biodiversity hotspot sa buong mundo dahil sa halos 700 threatened species na meron tayo. Halos 2/3 ng biodiversity ng plants and animals sa buong mundo ay matatagpuan dito sa Pilipinas. Isa tayo sa pinakamalaking global conservation area dahil pinangangalagaan at pinoprotektahan natin ang mga ecosystem na ito. Ay, Kuya Elijah, ano po ba meron tayo dito sa ating bansa na nakakatulong sa pagiging biodiverse niya? Bukod dun sa beauty ko. Alam mo, isang malaking tulong ay ang mga native species natin dito, Ate Maymay. Halimbawa, ang native trees natin ay mas natural na nakaka-adapt sa ating environment kumpara sa exotic trees gaya ng melina at acacia. Ang native trees ay mas matibay at hindi madaling matumba. Meron silang ugnayan sa lupa, tubig at iba pang mga organism na pinagtibay na sa loob ng mahabang panahon na pakikitungo sa isa't isa. Gaya nating mga lokal na sanay na sa ating paligid, hindi nagkakaroon ng masamang epekto ang tubig o pagkain dahil naka-adapt na tayo dito. Ganyan din ang mga native trees. Ang fungi ay nabubuhay sa kanilang mga ugat. Ang mga insekto ay kumakain ng mga halaman nila, habang ang iba naman ay nagpapapollinate sa mga bulaklak. Ang mga ibon at mga mammal naman ay nakatira sa mga sanga at kumakain ng mga prutas o seeds dito. Walang ganitong relasyon na nangyayari sa mga hindi native na trees dahil may mga katangian sila na hindi angkop sa mga organism na meron tayo. Kuya Elijah, may alam akong halimbawa ng puno na hindi native sa bansa natin. Ang mahogany forest sa Bohol. Kahit maganda siya tingnan, hindi niya nabibigay ang mga kailangan ng mga tertiary at iba pang organism na naninirahan doon. Naglalabas din ng kemikal ang mga dahon nito. Tamang halimbawa nga yan, Ate Maymay. Kaya dapat, mas angkop sa ecosystem ang mga punong itatanim natin. Tulad ng nara, molave, banaba, at iba pa. Ang native trees and plants din ay mas tipid sa tubig. Mas nagbibigay ng halaga sa ating natural heritage. At syempre, mas gusto ng mga organism sa ating bansa. Isang halimbawa ng magandang reforestation dito sa ating bansa ay ang pagtatanim ng mangrove sa Concepcion, Zamboanga, Sibugay, kung saan ginamit nila ang mga angkop na species katulad ng pagatpat at miyapi. Sinasala nito ang mga dumi sa tubig na siyang nagpapanatili ng kalinisan ng karagatan, nagbibigay tirahan sa iba't ibang species, at ito rin ay nakakapagpahina ng epekto ng bagyo sa kalupaan. Agree ako, Kuya Elijah. Dapat pag-isipang mabuti kung anong mga aksyon ang gagawin natin. Dapat alam din natin ang mga tamang paraan ng pagtatanim ng mga puno. Correct, Ate Maymay! Kaya naman, narito ang simple tips para masigurado ang paglago ng ating mga itatanim na puno. Magtanim lamang kapag tag-ulan. Magdala ng tamang gamit sa pagtatanim.
Magtanim kasama ang mga kaibigan at kapamilya. I-document o kuhanan ng mga litrato ang activity. Bigyan ng suporta ang iyong mga saplings upang tumubo ito ng maayos. Meron tayong mga geo-reserve parks and forests sa bansa na kung saan pwede tayong bumisita at makilahok sa iba't iba nilang proyektong pangkalikasan. At ayun, ang simple tree planting tips na maaari nating sundin mga BFF. Naku, super makakatulong yung mga tips na yan sa amin. Maraming thank you sa pagsama mo sa amin today, Kuya Elijah. Walang problema, Ate Maymay at BFFs. I'm always happy to help. Thank you, Kuya Elijah. See you! See you! Uy, mga BFF! Kumusta na kayo? Okay pa ba kayo? Isang palakpak nga dyan. Uy! Yun oh! At dahil dyan, maglalaro tayo ng Pictionary! Madali lang ito mga BFF. Kailangan niyo lang sagutin kung ang organism na ipapakita ko ay isa bang producer, consumer, or decomposer. Game? Okay! Ang ating unang picture ay... Tugudugudugudugudung. Damo! Ano kaya ito mga BFF? Ito ay isang... producer! Dahil kaya niyang gumawa ng sarili niyang pagkain. Di ba bongga mga BFF? Pangalawa naman, ito. Bulate. Oh, ito ba ay producer, consumer, o decomposer? Ang bulate ay isang... decomposer! Dahil kino-convert nito ang mga labi ng mga hayop at halaman into energy. At ang last picture, ready na ba kayo? Mga BFF, ito na. Baka. Ano kaya ito? Baka, producer, baka, consumer, o baka naman, decomposer! Time's up mga BFF! Ito ay isang consumer! Dahil umaasa ang baka sa mga producer para sa pagkukuhanan niya ng pagkain. Oh, nakuha niyo ba lahat ng tamang sagot mga BFF? Wow! Nice! Congratulations! Woohoo! Nagutom ako ulit. Ay, BFFs! Diba, sabi ng lolo't lola natin nung bata pa tayo, maliit lang ang mundo. Lahat tayo ay konektado sa bawat isa. At sa isang ecosystem, ang bawat koneksyon ay mahalaga para sa survival ng lahat. Kaya dapat pahalagahan at ingatan natin ang mga ito para sa mas balancing interaction sa ating kapaligiran. O diba? Ang dami na naman nating learning sa ating Eco Adventure today! Sana nag-enjoy kayo, BFFs! And always remember, bawal ang hate! Let's love, 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 and protect Mother Nature! See you again soon! Bye! Kumain ka na?